So hello, my name is Harvey S. Adorco and ang it ang idi-discuss ko ngayon is class sa Java. So bago tayo magawa ng class is magagawa muna tayo ng Java project. So file, new Java project, and then yung project name kunwari is reporting. Kasi kahit ano naman yan kaya bahala. Then click finish. So once na nakagawa na tayo, then lalagyan naman natin siya ng package. So new, then package. So, ang package natin is reporting na lang din. Pwede naman yung kahit ano. So, finish. So, pagkatapos is maglalagay naman tayo ng class. Ito na yung tinatawag nating class. So, lalagay tayo ng class. Kung nga ang class natin is animal, then finish. So, dito sa class is pwede ka maglagay dito ng mga string, function, method, yung mga data types. So, naglagay tayo ng string na may variable name na name. Then meron siyang value na brownie kasi animal yung in-example natin. So ayan, then pwede ring color, string color. Then brown kasi brownie. So ayan. So pwede rin, ay wait, mali. So pwede rin, so ano pa ba? Character. So gender. Then is equals to male. So pag car 1, ano lang, nakitatandaan 1 single character. So para ma-access 'to sa main method natin is gagawa tayo ng main class. So, new class, then main. So, main. Then iche-check natin 'tong public static void main string. So, finish. So, meron na tayong main. So, dito natin ilalagay yung sa class, iko-connect natin. So, paano ma-connect 'yon? So, lagay natin is yung animal, then yung name nung magiging ano, then animal ulit ay is equals to new animal. Then ganito. Yan, gano'n. So, ibig sabihin nan is connected na siya sa class na animal. So, para makuha natin yung mga nandito sa loob ng class na animal, is ilalagay lang natin is this out. So, dog. So, 'di ba dog 'to? So, ito yung ano natin. So, ay. So, dog. Then, ang gagawin natin is dot. So, dot. So, lalabas na yung mga laman nung nasa animal. Kunwari, name. So, dog.name. So, ayan. So, pagka ni-run natin yan, so lalabas is brownie kasi brownie yung nandun sa class. So, di ba? So, pag dadagdagan naman natin siya ng yung iba pa, then yan, dog name, dog, yung dot. So, meron tayo ditong color. So, meron tayo ditong gender. So, ayan. So, pag ni-run natin siya, so ang lalabas is yung ano, yung mga nandito sa loob. So, ayun yung sa class. Pwede rin natin siya i-concatenate. Kunwari, my dog name is, then lagyan natin siya ng plus. So, ayan. Then, ganun din. This color is, then plus. So, and there, and, kunwari, and the gender is, then plus. So, ayan, ganun. So, pag niran natin, so ayun, nakuha niya yung laman nung nasa class na animal. So my dog name is Brownie, his color is brown, and the gender is M, so male. So ganun lang mag-assign ng class. So at i-connect sa main method.
So, yun lang po. So, next naman na pag-uusapin natin is tungkol sa method. So, 'di ba meron na tayong class dito na ginawa. So, nag-declare na tayo ng value ng variable name, then puwede natin siyang i-delete. Delete natin. So, ito rin, delete natin. So, ito rin. And puwede natin siyang i-declare na dito sa mismong main. Kunwari, dog dot name then equals to brownie. Ay hindi, wait. So, pagka wala pala siyang ano, pagka ni-run natin, so ang magiging output is null. Kasi walang ano, walang value, eh. So, ang gagawin natin, so yun na nga, lalagyan na natin siya ng laman, dog.main then is equals to yun, brownie o kaya whitey, palitan natin, whitey, then semicolon, then yung dog.color then is equals to white. Next is yung gender, dog.gender is equals to male. So, ayan, ganun. So, 'di ba, ayan. So, ngayon, pagka ni-run natin 'yan, so ito na, meron na siya, may whitey na, color white, and male. So, ayan, meron na. Ngayon, ang gagawin naman natin is method. So, paano magawa ng method? So, lalagay lang tayo ng void, void, then yung name, kunwari, bark, then dito sa loob ng bark is kunwari tinawag natin yung ano, method na bark. So, ilalabas niya kung ano yung nasa loob. Kunwari, um, so kunwari dito arp. So, i-try natin. So, dito natin i-save. So, ano pala, hindi na pala siya kailangan ng system.out.println. So, ang gagawin na lang is dog dot then hahanapin ayan var. Then yun, para mag-show na siya hindi na kailangan ng system.out.println. So, ito arp. So, lumabas na 'di ba, ng nakaganito, nasa void. So, puwede ulit tayong magawa, para void sleep kung gusto mo patulugin yung aso mo, yung gano'n lang, lalagyan mo lang ulit siya ng tawag dito, so ano ba yung sleep, yan gano'n, sleep. O kaya dagdagan natin ng void it, yan. Ano bang puwede, yum. So, meron tayong tatlong method na ginamit, then yung bark, sleep, and eat. So, 'pag tinawag natin siya dito, kunwa kunwari dog dot then meron tayong eat, then sleep, dog dot then yung sleep. So, ito, pagka ni-run natin siya, so ayan, ito na yung sleep, then meron na rin tayong eat, yum, then yung bark. So, hindi na natin siya inano sa break line. So, puwede mo rin siyang ulit-ulitin kung gusto mo siya tawagin, yan. As long na tinatawag mo siya is magra-run siya ng magra-run. So, okey, 'pag ni-run natin, so tatlong sleep din yung nandito. So, gano'n lang yung sa na method sa Java. So, ayan gano'n. Yung void, yung if, yan gano'n. Void, then yung name, kung anong laman, eh, yun yung is pi-print out niya.
So, yun lang po. So, next na pag-uusapan naman natin ngayon is yung topic na public and private sa Java. So, ano nga ba yung public? So, itong sample natin na public static void na may sample na name. So, void name na sample. So, 'pag public, it means na pwede mo siyang magamit sa ibang class. So, pwede mo siyang magamit dito, kunwari meron tayong dalawang class. Pwede mo siya magamit sa main, pwede mo rin siya magamit sa current class niyan. So, once na tinawag naman na private, so private, ibig sabihin is hindi mo siya magagamit dito sa ibang class, kundi kung saan lang siya nakalagay na class. So, dito mo lang siya magagamit. So, bigyan natin ng sample. So, public. So, ito sa public. So, then lalagyan natin siya ng laman. So, sabihin natin hello world. So, ayan. So, pag in-access natin siya dito sa main natin, so ilagay natin animal dot then yung sample sa ito. So, hindi siya nag-error, 'di ba? And pag niran natin siya, is nakukuha niya yung value na nasa ibang class. Kasi naka-public. So, once na i-private natin 'to, private, so pagbalik natin dito, ayun, error na siya. Kasi nga, ibig sabihin, yung private is magagamit mo lang siya kung saan class siya nakalagay. So, ito, nag-error. So, pag niran natin yan, ito lalabas. So, ayun, the method sample from the type animal is not visible. So, hindi siya pwedeng ma-access. So, para ma-access is dito mo rin siya iraran. Kunwari, sample. Yan. So, wala siyang error, di ba? So, pag niran natin to, so ayun, hello world, nakalagay. Kasi, nandito siya sa class kung saan siya nakalagay. Kunwari, tayo lang, dagdagan pa natin ng mabuhay. So, ayun, pag niran natin, so ayun, meron, mabuhay. So, kahit public yan, is magraran pa rin yan kasi nandun siya sa sarili niyang class. So, ayan. Ngayon naman, ngayon naka-public na. So, hindi naman to error kasi pag public, pwede mong ma-access kahit saang class. So, ayan. Ito yung output. So, ganun lang yung public and private sa Java. So, yun lang po. So, next naman na gagawin natin is constructor. So, meron tayo ditong main and mayroong class na animal. So, ang una nating gagawin is i-coconnect natin tong animal class dito sa main natin. So, para lang siyang standard method. So, animal. Aba. Yan, ganun. So, para lang siyang standard method. So, ang gagawin naman natin ngayon is magagawa na tayo ng constructor. So, sa paggawa ng constructor is ilalagay lang natin yung same name ng class. So, parang standard method nga. Pero mamaya malalaman nyo yung pinagkaiba. So, yan. Then, ganun. Ganyan. So, dito, sa constructor natin is maglalagay tayo ng parameters dito upang mapas niya dito sa ating main. So, gagawa tayong parameters. Kunwari, ang animal natin is dog. So, ano bang mga characteristic? So, string name, age, int age. So, ano pa ba? So, string color. Kunwari, string color. So, yan. So, ito na yung pinaka-constructor. So, wait. Constructor. So, kung mapapansin nyo dito is nag-error siya. Kasi, ibig sabihin is hindi natin nagamit yung parameter na to dito sa line of code na to. So, para mawala yung error na to is i-coconnect lang natin yung parameter na to.
ipa-pass natin dito. So, meron tayong string name, age, and string color. So bigay tayo ng name. So, name YT. So, age, 2 years old kunwari. Then, color is white. So, kung napansin niyo is wala na yung error. Kasi nabigay na natin yung hinahanap dito. So, ang mangyayari diyan is hindi niyo pa siya mapi-print out. Kasi 'pag nilagay natin 'to, animal dot so wala pa siya 'di ba? Hindi pa natin siya ma-access. So, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng variable name na same dun sa parameter ng ating animal. Kunwari string name, int age, then string color. So, ayan. Para 'pag pinindot natin yung dot dito is may lalabas na dito. Color, name, ganyan. So, try natin yung name. So, wala siyang error. Pero 'pag ni-run natin siya, ang lalabas is null kasi hindi pa siya connected sa ating constructor. So, paano 'to ma-fix? So, ang gagawin natin is yung this method na tinatawag. So, i-aano lang natin yung this dot name. So, ito yon is equals to name. Ganyan lang. This dot age is equals to age. Then, string color. So, this dot color is equals to color. So, ayan. So, pagka ganyan is ma-access na natin kung ano yung nasa laman nito. So, kunwari, name. So, pag ni-run natin siya, so lalabas na yung name. So, YT, ganun. Kunwari is age. So, animal.age. So, pag ni-run natin, so yung age yung lalabas. Then yung color, color. So, yung color yung lumabas. So, pwede pa tayong magawa ng marami pang ganito. Kunwari is, lagay pa tayong animal 1. Lagyan natin 1. Then 2. So, papalitan lang natin ng name. Blackie. Then 3 years old kunwari, then black. So, para ma-access 'tong animal, etong kunwari tatawagin niyo yung Blackie, pi-print out niyo. So, animal 2 yung i-aano natin. Animal 2 then yung name. So, aano na siya. So, Blackie hindi na Whitey kasi meron tayong dalawa. Ito animal 1, animal 2, then animal 2 yung tinawag natin. So, gano'n din 'yan, parehas lang 'yan sa age. Age, so 3 lalabas diyan, then color. So, color, dadagdagan natin ng gawa tayo sentence, my dog name is then plus ay color pala 'to, name. So, ayun, my dog name is Blackie. So, ito yung naka-access natin gamit itong constructor. So, yun lang po sa kung paano gumamit ng constructor. Hello everyone, I'm Shirlene Banasihan, and ang napuntang topic sa akin is encapsulation and abstraction. But first, ano nga ba yung encapsulation? Encapsulation is one of the 4 fundamentals of OOP. Encapsulations hide the data of an object which is called variable, or na-hide niya yung variable na isang object. So, ngayon, gagawa tayo ng example. Gawa lang kayo ng ganito, like mga ganan. Click nyo lang yung file. Click nyo lang yung file, and then new, tapos Java project. Tapos, kung ano yung gusto nyong ilagay na name,
And yung ginawa kong project name is eto, gumawa na ako encapsulation siya. And then after you do that, click nyo lang yung finish. And then pag meron na kayo nito, click nyo siya, right click, and then new. Kailangan yung gumawa ng dalawang class. So ayan, click nyo lang yung class. And then lagay natin dito, like for example is personal. Ayan, click nyo lang yung finish. Tapos, right click nyo lang yung package. Tapos new ulit. Tapos yung class. Ang main nito is, for example, main. Tapos kailangan natin to public static void. Yan, check nyo lang. Tapos finish. So ayan na, meron na tayong dalawang file. Meron tayong dalawang file, yung personal at yung main. Personal.java at main.java. So dito, pagpalitin natin. Yan. Dito, sa personal, lagyan natin siya ng variable dito sa loob nitong personal class. Like for example, string name, oops, name, and then int age. Ayan. So, para mapakita natin siya dito, tawagin lang natin yung class which is yung personal. Personal. Tapos, mag-declare tayo ng object. Yung pangalan ng object, ang ginamit ko is, for example, P. Tapos, equals new personal. Ayan. Tapos, dito, maglagay na tayo ng value dito. Lagyan na natin to ng value. Ito, yung string name na variable dito. Lagyan na natin siya s name equal for example Ana. Yan. Tapos P pala to, P. Sorry, P. Yung pangalan pala nito. Pangalan ng object natin is P. Tapos para ma-print out siya, system out that print ln. Tapos p that, ayan, may lumabas na siya na intelligent. Gamitin natin itong name string. Ayan. Save natin. Save. Tapos, try natin siya iparun. Ayun, lumabas si Ana. Papalitan natin to ng Shirley. Bakit tayo naglagay ng ito? Bakit tayo naglagay ng value? Kasi, like, kung wala ito, ang lalabas dyan, wait, save natin. Save. Kung tatanggalin natin yun, ang lalabas is null dahil hindi na tayo naglagay ng value nitong ating string name na variable. So, balik lang natin. Dito, hindi pa tayo gumagamit ng encapsulation. So, kasi visible pa yung mga variable niya. Para magamit natin yung encapsulation, gagawa tayo ng set and get method. Like, for example, dito,
public void get name, tapos yung data type na string, new name, tapos name equal new name. Yan. Tapos, dito, tatanggalin na natin to. Gawin natin siyang that. Ayan, lumabas na siya. So, set name. Lagyan na natin siya na palitan na natin to. Shirley. Yan. Tapos, oops, kulang siya. Shirley, ito. Try natin siya iparaan. So, ayun. Lumabas yung Shirley. Tapos, dito sa part na to, wala pa siyang encapsulation. Para magkaroon siya ng encapsulation, para i-hide natin yung variable niya, gamit tayo ng get method. So, public, tapos yung data type string, tapos get name, get name, tapos return lang natin yung return name. Try natin siya iparaan. Ayun. Diba? Uy, wait lang pala. Dito pala, kailangan natin siyang palitan ng that. Ayun, lumabas na yung IntelliSense niya. Ayun, get name. Save. Save. And then, para natin. Ayun siya. Ayan. Hinide niya na yung mga variable. So, sa H naman, ganun lang din siya. Copy nyo to. Ay, sorry. Copy nyo to. Tapos, paste nyo siya somewhere here. And then, syempre, kailangan yung palitan to ng H. Data type niya is int. And then, H ulit. So, H. Public, ito ay int. Dapat to int. Tapos, H. Return H. Tapos, yan. Set H, no H, H, H. Yan na. Punta tayo dito. Ganun lang din. Copy. Tapos, paste. Ito, H. Tapos, syempre, integer siya. Kailangan siyang palitan ng numbers at wala dapat siyang bubble quotation. For example, yan, 60. Tapos, ito, that get H. Ito. Tapos, save. Hide na natin tong variable. Gawin natin private.
private natin. Private. Save ulit. Tapos, save. Try natin iparun. Ayun, lumabas siya. Sherlyn at 60. Hello everyone. Yung isang topic ko pa is abstraction. So, ano nga ba yung abstraction? Yung abstraction is isa siyang process ng pag-hide ng details ng implementation. Yung pinapakita niya lang sa user is yung important details while concealing the internal detail. Yung important things while concealing the internal details. So, ngayon, magbibigay ulit ako ng sample program. Gawin lang natin to. Gawin natin siyang abstraction. At delete ko muna. Tapos, gawa tayo ng instance ng class. For example, Chinese. Tapos, lagay tayo ng variable A. Set tayo ng name ng Siamese ng instance. For example, Eshe. Print out natin siya. Print out that print ln. Cat name is cat name. Tapos lagay tayo ng method niya. A niya is, for example, meowing. Tapos, walking. Running. Next, close na natin tong main method natin. This line means that yung Siamese is inherits the abstract method nung yung defined in the cat class. Yan. Dito, next is magde-define tayo ng public method define natin. Like, for example, public void walking, and then meowing. ln. For example, Tapos, ganun lang din siya sa walking at running. So, copy na lang. Palitan natin ito ng walking. Tapos, sample, walking na lang. Tapos, palitan natin siya ng running.
So, for example, as next, click string name. This line naman is defining the public method within the Cyanese. Tapos, return name. Return name. Click void. String name. Name. Define natin yung class cat as a abstract. Next is gawa tayo ng abstract method within the cat class. So, public abstract void meowing. Copy lang to. Palitan natin ito ng walk. Ito naman is done. So, ayan. So, try natin iparan. Ayun siya. Lumabas yung meow walking. Saka yung push. Inheritance. Inheritance is a fundamental concept in object-oriented programming where a class or subclass can inherit attributes and methods from another class or superclass. This promotes code reuse and enables hierarchical relationships between classes. Which is, paano ba natin magagamit to sa object-oriented programming? Pag-aaralan rin dito yung subclass at superclass. Subclass. Subclass or child class. A subclass is a class that inherits from another class. It is also referred to as child class or derived class. It inherits all the attributes and methods from its superclasses or superclass and can also have its own additional attributes and methods. Subclasses can override methods from their superclass or superclasses to provide specialized behavior or extend functionality. Meron tayong dalawang class at yung isang class naman minamana niya yung attributes and method sa isang class or sa isa pang class. Superclass. Superclass or parent class. A superclass is a class that is being inherited from. It is also referred to as parent class or base class. It defines common attributes and methods that are shared by one or more subclasses. Superclasses serve as blueprints for creating subclasses. Ang superclass naman nagbibigay ng pangkalahatang katangian at pamamaraan ng maaaring i-share ng maraming subclass. Sa object-oriented programming, ang inheritance ay isang concept kung saan ang isang klase ay maaaring magmana ng mga katangian at pamamaraan sa isa pang klase, which is yung superclass. Sa object-oriented programming, ang inheritance ay isang concept kung saan ang isang klase ay maaaring magmana ng mga katangian at pamamaraan mula sa isa pang klase, which is yung superclass. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ang superclass ay nagbibigay ng mga pangkalahatang katangian at pamamaraan na maaaring i-share ng maraming subclass, habang ang subclass ay maaaring magdagdag ng mga karagdagang katangian at pamamaraan o mag-override ng mga ito. Sa pamamagitan ng inheritance, ang mga klase ay maaaring magkaroon ng hierarkiya na nagbibigay daan na mas malinis at mas organisadong plano at pagpapalawak ng code or program.
Halimbawa dito, may class person tayo tsaka class infant extends person. Meron din tayo ditong name, sex at age. Yung infant, kinukuha niya yung mga kayang gawin ng parent class. Halimbawa, 'di ba meron siyang name, sex at age na attribute, meaning kahit walang name, sex at age si infants, makukuha niya yung attributes ni person. Meaning, ang subclass is yung extends person, then yung class person ay yun naman yung superclass. Polymorphism. Polymorphism allows objects of different classes to be treated as objects of a common superclass. It enables methods to do different things based on the object that they are acting upon, improving code flexibility and readability. Ito yung kakayahan ng isang bagay na magpakita ng iba't ibang anyo o paraan ng paggamit. Example nito, yung paggamit ng parehong method name sa iba't ibang klase, kung saan ang bawat klase ay maaaring magkaroon ng sariling implementasyon ng method. So, sa ganitong paraan, maaari nating tawaging pareho ang method. Pero meaning, silang dalawa ay meron ring pagkakaiba. Depende sa klase ng object na tinatawag ang method. Ito yung nagbibigay ng pagiging flexible sa program at nagpapahintulot sa paggamit ng generic na code or program na maaaring magtrabaho sa iba't ibang uri ng data.